Sa bawat anino, may kasong nakatago. Bawat bakas, bawat ebidensya may tinig na pilit tinatago ng dilim. Dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakakubli sa dilim. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kaso. Sa tingin ko, kailangan ko mag-report ng posibleng may pumasok sa bahay at may nangyaring pagpatay. Ito ang buhay si George Tiafe. Kasama ang 8 taong gulang niyang anak, lumaan siya sa bahay ng asawa niya at nabigla siya sa una pa lang nang nakita niya. Nakabukas ang garahe, hindi iyon normal. Kaya nagduda siya at nag-imbestiga agad. Pagpasok niya, halos gumuho ang mundo niya. Nandoon sa sahig ang asawa niyang si Shona, walang galaw, hindi na humihinga, malamig na ang katawan. Matagal na itong wala. Sa loob ng 36 na oras, nagbago ang buhay nilang mag-ama habang buhay. Patay na si Shona, na kahit hiwalay na si George, legal pa rin niyang asawa. Isang kilalang firefighter sa pamilya at komunidad, bigla siyang naiwan para saluhin ang lahat ng sakit at gulo na sumunod sa trahedyang iyon. Pero may twist. May kaso, may sinasabing bulgari, may CCTV video, at may mabigat na akusasyon na walang may nag-akala. Pumasok tayo sa magulong investigasyon ng pagpatay kay Shona. Isang kasong puno ng dilim, tanong at pagkagimbal. Bandang madaling araw ng ika-29 ng Setyembre 2012, nagsimula ang lahat. Si Shona, isang cocktail waitress, huling nakitang nag-time out sa trabaho niya sa Palm Casino Resort pasado alas 3 ng madaling araw. Nakunan siya ng CCTV habang papalabas ng establishmento. Walang may alam na iyon na pala ang huling beses na makikitang buhay si Shona. Huling larawang nakarecord ng camera habang siya'y humihinga pa. Pagkatapos, nagmaneho siya pa uwi. Mga 30 minutong biyahe. Pumasok siya sa bahay gamit ang garahe. Tahimik, pagod, ayaw niyang magbukas ng ilaw. Ang gusto niya lang, matulog at magpahinga dahil tapos na ang shift at tapos na ang araw niya. Pero may mali, sobra. Habang naglalakad siya sa pasilyo papuntang hagdan, may taong nag-aabang sa kanya sa dilim. Hindi niya alam, hindi siya handa. May hawak na martilyo ang aatake. Bigla itong sumugod. Tinaas ni Shona ang kamay niya para protektahan ang mukha niya, pero hindi sapat ang lakas niya laban sa biglang atake. Nabali ang mga daliri niya, nasugatan ang kamay niya, at sunod-sunod na palo ang dumapo hanggang sa wala na siyang buhay. Doon siya nadatna ni George kinabukasan, alas 9 ng umaga. Sa mismong sala, patay na ang ina ng anak niya. Pinatay sa sarili niyang tahanan. Pero ang malaking tanong, sino ang may gawa at bakit? Balikan natin ang buhay ni Shona para maintindihan ang lalim ng kasong ito. Nagsimula ang kwento niya sa Salt Lake City. Ipinanganak siya noong March 1966 at pinalaki sa isang pamilyang Mormon kasama ang kapatid niyang babae at 5 kuya. Lumaki sila sa Utah hanggang mag-12 siya. Lumipat ang pamilya sa Pennsylvania at kalaunan sa Virginia. Doon siya nag-high school sa South Lakes, isang normal na teenage life noon. Hindi alam na ilang dekada pa ang pangalan niya ay mapupunta sa isang kwentong puno ng dilim at misteryo. Doon, kilala siya bilang girly girl, palakaibigan, outgoing at masayahin. Nagtapos siya noong 1984 at handang magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Pero tila nananabik siya sa klima ng kanluran dahil noong 1994, sa edad na 28, lumipat siya muli patungong Las Vegas, Nevada. Malayo ito sa konserbatibong pagpapalaki sa kanya. Ngunit lumipat siya para mapalapit sa kapatid niyang si Paula. Bagamat hindi kilala ang Vegas bilang family-friendly, dito niya sinubukan ang bagong buhay. Nagsimula siya sa mga high-end retail stores tulad ng Saks Fifth Avenue at Neiman Marcus. Pero ang tingin niya talaga ay sa mundo ng resorts at casino ng Vegas. Isang lugar na pwedeng kumita ng malaki kahit waitress ka. Pagkalipas ng ilang taon, nakuha niya ang trabaho bilang cocktail waitress sa The Fiesta at nang magbukas ang Palms Hotel Casino noong 2001,
Isa siya sa mga pinalad na makakuha ng parehong trabaho doon. Mahal ni Shona ang trabaho niya. Para sa kanya, glamoroso ito at puno ng saya. Ang mga co-worker niya parang pamilya na rin. Sabi pa nga ng isa, hindi ko pa nakikita si Shona na kasimangot. Lagi siyang masigla, palatawa at kitang-kita na gusto niya ang ginagawa niya. Exciting ang trabaho at isa ring malaking tulong sa kita. Umaabot sa halos $100,000 kada taon ang pinapasok niya. Sahod at tip, kadalasan chips na parang pera din sa Vegas. Doon, parang regular na pera ang mga casino chips. Kapag maganda ang gabi, pwede siyang kumita ng $500. Sa 2024, halos mahigit $800 na ang katumbas nun. Kaya para kay Shona, hindi lang party city ang Vegas. Ito ang lungsod ng oportunidad. Mahilig siyang kumita at oo, mahilig din siyang gumastos. Pero mamaya na yan. Doon sa Palms noong 2002, nakilala niya ang magiging asawa niyang si George Tiafae. Si George ipinanganak noong Setyembre 1972 at 6 na taong mas bata kay Shona. Lumaki siya sa isang chicken ranch. Bata pa lang siya nang mawala ang tatay niya, kaya pinalaki siyang sanay sa hirap at trabaho. Nadala niya ang disiplina ng pagkabata niya sa pag-aaral. Siya ang valedictorian ng batch nila at nakapasok sa US Military Academy sa West Point at nagsilbi siya sa Army Corps of Engineers. Tumutulong magpatayo ng eskwelahan at water systems sa mahihirap na bansa. Pero paglabas niya sa military, hindi niya nagustuhan ang pagiging nasa office lang bilang engineer. Kaya nag-apply siya bilang Las Vegas firefighter. Ayun sa mga nakakakilala sa kanya, charismatic si George, parang textbook American hero. Family man, nagpapadala pa ng pera sa nanay niyang nag-aalaga sa kapatid niyang may kapansanan. Masipag, gwapo at napasama pa sa firefighter pin-up calendar. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit agad na humaling si Shona nang makilala niya si George noong 2002. Natural lang na nag-click sila. 1 taon matapos silang magkakilala, nagkaanak sila. Pagkaraan pa ng 3 taon, nagpakasal sila sa Hawaii. Isang magandang beach wedding noong ika-16 ng Marso 2006. 3 araw matapos ang ika-40 kaarawan ni Shona. Sa mga litrato, makikita ang isang masayang mag-asawa, perpektong larawan, walang bakas ng unos na papalapit. Pero pagdating ng 2008, nagbago ang lahat. Hindi lang para kina George at Shona, kundi para sa milyong-milyong Amerikano. Ito ang taon ng Great Recession, ang pinakamalalang pagbagsak ng ekonomiya mula noong 1920s. Umabot sa mahigit 10% ang unemployment rate, pumutok ang housing bubble at tinamaan ang buong bansa, lalo na ang Las Vegas. Isang lungsod na umaasa sa turismo, casinos at construction. Kaya kapag walang masyadong pera ang mga tao, pati ekonomiya ng Vegas nagkihingalo. Dumami ang foreclose, umakyat sa 14% ang kawalan ng trabaho. Hindi nakaiwas ang pamilya Tiafae. Nagsimula ring malugi si George sa pagbagsak ng housing market. Tulad ng marami, kailangan nilang mag-adjust sa bago nilang katayuan. Dito nagsimula ang tensyon sa bahay. Unti-unti siyang naging seloso at kontrolado. Inaakusahan niya si Shona na masyado raw maiksi ang suot niya sa trabaho at sinasabi niya ito sa harap pa mismo ng anak nila. Ayon ni Shona na naririnig iyon ng bata, lalo na't bata pa at madaling maapektuhan. Nagrereklamo rin si George tungkol sa paggastos ni Shona at lalo lang itong nagpainit ng sitwasyon dahil sanay si Shona na kumikita ng malaki sa matagal na shift at ginagastos ang pera ayon sa gusto niya. May isa pang issue, yung lalaking kinuha ni George para gumawa ng repairs sa bahay. Homeless ang lalaki at parang tinutulungan lang daw ni George, pero para kay Shona, nakakailang ang presensya niya. Lalong nasira ang pagsasama nila. 10 taon na silang magkasama at 6 na taon ng kasal nang mapagdesisyonan ni Shona na tama na at umalis sa bahay. Abril 2012 iyon. 8 taong gulang ang anak nila, kaya nagsimula silang mag-share ng custody, pero mahirap ito. Si Shona, panggabi ang trabaho,
Si George naman, mahaba rin ang shift niya bilang EMT at firefighter, kaya madalas napupunta ang bata sa nanay ni George na malapit lang nakatira. At marahil dahil sa anak nila, hindi pa handang sumuko si Shona sa relasyon. O marahil idealistang tao lang talaga si Shona. Nakuha niya ang pangarap niyang trabaho sa ilalim ng mga ilaw ng Vegas at hindi niya kayang bitawan ang gwapo at charismatic niyang asawa at magandang pamilyang nabuo nila. Lagi siyang may dalang pag-asa at napaniwala niya si George na dapat silang mag-marriage counseling. Ginugo nila ang buong pag-init para ayusin ang pagsasama nila. Pero pagsapit ng Setyembre, nagsimulang magkaproblema ulit ang buhay ni Shona. Ninakawan ang townhouse niya. May pumasok sa bahay, naligo sa shower niya, at ninakaw ang wedding ring niya at isang pares ng bathing suit bottoms. Nag-iwan pa ang salarin ng isang bagay, isang small size na boxer shorts. Natural lang na matakot si Shona, pero sa pagiging positibo niya, hindi niya pinalakas ang seguridad ng bahay. Naniniwala siyang hindi na ito mauulit, pero nagkamali siya. Ang maagang umaga ng Setyembre 29, 3 linggo lang makalipas, umalis siya sa trabaho alas 3 ng umaga. Pagod, stress sa problema nila ni George, sa pagiging ina at sa nangyaring nakawan. At hindi niya inaasahang may nag-aabang sa dilim. May hawak na armas. Naghihintay sa pag-uwi niya. Ang sugat sa gilid ng ulo niya ay napakalalim. Kaya nang dumating ang paramedics matapos ang desperadong 911 call ni George, inakala muna nilang binaril siya. Ito ay isang planado at walang awang pag-atake na talagang ginawa para wakasan ang buhay niya. Agad na naghinala ang pulis kay George. Sa mga kasong may problema sa mag-asawa, ang asawa ang una nilang tinitignan. Pero may alibi si George at sinabi niya iyon sa 911 operator at sa pulis na nag-interview sa kanya sa crime scene. Gabi-gabing naka-duty si George sa farmhouse. Ang anak nila ay natutulog sa bahay ng lola. Kinaumagahan, sinundo niya ito at dumaan sila sa bahay ni Shona dahil may gustong kunin ang bata. Doon nila natuklasan ang nakakatakot na eksena. Tila bunga lang ng masamang timing. At ayon sa alibay, imposibleng si George ang gumawa dahil dito napako sa dead-end ang investigasyon. Wala silang ibang matibay na suspect. Wala ring nalaman ang pulis mula sa co-worker ni Shona, kundi isa lang siyang mabait, masigla at masipag na empleyado na namimiss ng lahat. Nagsimula ring isipin ng pulis na baka may predator na umiikot sa lugar. Lalo lang natakot ang mga babaeng nagtatrabaho sa kasino. Iniisip na baka sila na ang susunod. Ang nakawan sa bahay ni Shona ay biglang naging mukhang warning sign. Posible bang iyon din ang gumawa? Hindi sure ang investigador. Pero 2 araw matapos magsimula ang kaso, may nangyaring swerte. May lumapit sa kanila, si William Penix, kilala bilang Big Will. May dala siyang mahalagang impormasyon. Matagal na siyang naninirahan sa Las Vegas. Nagtatrabaho bilang maintenance man sa isang apartment complex. Maayos ang buhay niya at sinusubukan niyang tumulong sa iba. Kasama na ang kaibigan niyang kilala lang sa pangalang Greyhound. Si Greyhound ay nakatira sa tent sa foothills, malayo sa glitz and glamour ng Vegas. Ex-convict siya at tinutulungan ni Will na umayos ang buhay niya. Pero isang araw, may sinabi si Greyhound na ikinabigla niya. May sasabihin ako sa'yo, sabi ni Greyhound. Tinanong ni Will, ano yun? Sagot niya, pumatay ako ng babae. Ayon kay Will, para wala lang pagsisisi si Greyhound nang sabihin niya iyon. Mukha siyang kontento, parang natapos niya ang isang trabaho at may inaasahang gantimpala. Sinabi niya na ilang ulit niyang tinamaan ang babae gamit ang martilyo hanggang sa bumigay ang martilyo. Kaya tumawag na si Will sa pulis. Sa simula, duda ang mga investigador. Bilang lead sa investigasyon, parang masyadong diretso para maging totoo. Pero sinundan pa rin nila. Kilala si Greyhound sa pagnanakaw ng pagkain sa Albertson Grocery Store. Kaya pumunta ang mga investigador doon kasama si Will para alamin kung saan siya huling nakita. Alam din ni Will na minsan nagbebenta ng bawal na gamot si Greyhound
sa gasolinahan katabi ng grocery. Pero hindi na nila kinailangang maghanap ng testigo para makita siya. Napansin na ni Will na andun lang siya sa kalsada. Nilapitan siya ng mga pulis. May dala siyang ipinagbabawal na gamot. At dahil doon, nagkaroon ng dahilan ang mga investigador para dalhin siya sa presinto. Ang totoong pangalan ni Greyhound ay Noel Stevens at mariin niyang itinanggi ang sinabi niya kay Will tungkol sa pag-atake sa isang babae gamit ang martilyo. Dahil walang malinaw na pag-amin, kailangan ng pulis ng pisikal na ebidensya para iugnay kay Stevens sa krimen. Naglunsad sila ng paghahanap sa campsite niya. Iniikot ang malalayong bahagi ng disyerto ng Vegas. Naglalakad at gamit ng helicopter. Sa wakas, malapit sa mga burol, 8 milya mula sa Vegas Strip, natagpuan nila ang campsite ni Noel. At doon, nakita nila ang ebidensyang hinahanap nila. Isang nakarolyong pantalon ni Stevens, nakatago sa ilalim ng puno at may mga bakas ng dugo. Sinuri agad ng mga investigador ang DNA. Paglabas ng resulta, malinaw ang totoo. May kinalaman si Noel sa pagpatay kay Shona. Dugo ni Shona ang nasa pantalon. Pwede na nila itong gamitin sa interogasyon kay Noel. Sinabi nila sa kanya na may isang taong lumapit at nagsabi siya ang may kagagawan sa nangyari kay Shona. Kaunting pag-iba lang sa kwento dahil syempre hindi naman alam ni Will kung sino si Shona pero gumana ang taktika nila. Umamin si Noel. Nagkublid daw siya sa bahay ni Shona, naghintay at inatake niya gamit ang martilyo. Pag-uwi nito mula sa trabaho noong madaling araw ng Setyembre 29. Pero may isa pang malaking tanong. Bakit? Bakit may dahilan na isang palaboy at dating preso para kilalanin o saktan si Shona? Kaya sinuri ng mga pulis ang cellphone ni Noel at ang nakita nila roon, nagpaikot ng buong kaso. Nakita nila ang number ni George Tiafe. Tinanong nila si Noel kung sino si George at sagot niya, kaibigan ko, yung bumbero. Minsan daw siyang binabayaran ni George para gumawa ng gawaing bahay at biglang nagsimulang magsama-sama ang mga piraso. Si Noel pala ang palaboy na dinala ni George para tumulong sa bahay. Yung taong hindi komportable si Shona kapag nasa paligid. At ang nagtapos ng buhay niya, kilala niya. Mas masama, ramdam na ni Shona na delikado ang taong iyon. Pero paano nasangkot si George? Sa araw ng pangyayari, may hinala na agad ang kapatid ni Shona na si Paula. Tumawag sila sa asawa niyang si George at nirecord nila ang tawag. Ayokong isipin mong natatawa ako dito. Nasa tabi si George, ang isang grief counselor habang kausap niya sila. Nakatayo malapit sa bahay ni Shona. Pagkatapos ng ikling usapan, inabot niya ang telepono sa counselor na siyang kumausap kay Paula at sa asawa nito. Pero hindi handang tumanggap ng paawa si Paula. Kailangan niyang ilabas ang hinala niya. Walang ibang nakarinig ng sinabi ko, tama? Tama. May hinala ako na posibleng may kinalaman ng asawa niya dito. Bahil sa napakarami naming pag-uusap ng ate ko, malakas ang kutob ko na posibleng kasangkot siya. Pero noong una, hindi ito gaanong pinansin dahil napakatibay ng dahilan ni George sa oras na nangyari. Mas madaling isisi ang krimen sa isang palaboy at ex-convict tulad ni Noel Stevens kaysa sa isang respetadong bumbero tulad ni George Tiafe. Pero malino na may connection silang dalawa. Diskubre ng mga investigador sa cellphone ni Noel na 87 beses silang nagkausap ni George sa loob lang ng isang buwan. Hindi ito ordinaryong pagkakaibigan. Una silang nagkakilala noong nakatira sila sa iisang kalye. Bago tumira si Noel sa disyerto, nakatira siya sa bahay ng kapatid niya, ilang pinto lang ang layo kina George at Shona. Doon sila nagkakilala at nagsimulang gumawa si Noel ng maliliit na trabaho para sa mag-asawa kahit noong umalis siya sa bahay ng kapatid at naging palaboy. Tinitingala ni Noel si George, magaling magsalita, mukhang maayos ang buhay kahit hirap sa pera dahil sa pagbagsak ng housing market. Kaya noong binigyan siya ni George ng $600 at nangako may libu-libong kapalit ng pagpatay kay Shona, hindi tumanggi si Noel at pumayag siya. Una niyang sinabi sa pulis na pinag-usapan nila ang pag-set up ng aksidente. Tatamaan niya si Shona sa ulo, ilalagay sa kotse nito at ibabangga sa pader.
Pero malalaman sa autopsy ang tama sa ulo at magdudulot iyon ng hinala. Pinag-usapan din nila ang pagsakal gamit ang plastic bag, pero nag-alala si Noel na baka magasgasan niya at maiwan ang DNA niya. Ayon kay Noel, iminungkahi pa ni George ang pag-ambush sa parking ng Palms at gumuhit pa talaga ng mapa kung saan nagpa-park si Shona. Pero pag-akyat ni Noel sa pader, papasok sa parking, nagulat siya sa dami ng security na normal sa casino kaya umatras siya. Kaya napagdesisyonan nilang ang bahay ni Shona ang pinakamadaling lugar para gawin ang planong krimen. Binigyan pa siya ni George ng susi. Ginamit ni Noel ang susi at nag-survey ng bahay ng halos 20 na beses kabilang ang pagpasok 3 linggo bago ang pag-atake. Ito yung misteryosong break-in kung saan ninakaw niya ang alahas at damit panloob ni Shona. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ang paghahanda para sa mas nakakasindak na plano na mismong asawa niya ang nagtulak. Nakakuha ang mga investigador ng CCTV footage ni George at Noel sa Lowe's na bumibili ng martilyo, kutsilyo at gloves ilang linggo bago nangyari ang lahat. At itinuro ni Noel sa pulis kung saan niya ibinaon ang martilyo. Napakalakas ng pag-atake na nabali ang hawakan ng martilyo sa dalawa. May barcode iyon na tumutugma sa Lowe's at pagsasama-samahin ang lahat ng ebidensya na malinaw ang papel ni George. 9 na araw matapos ang pagpatay kay Shona, 8 noong Oktubre 2012, hinarap ng mga investigador ang pamilya ni George gamit ang ebidensyang ito. Nashock sila, hindi makapaniwala, at pagkatapos ng meeting, tumawag ang kapatid ni George sa kanya, malamang para sabihin ang hinala ng pulis. Dinala ni George ang anak niya sa bahay ng ina at agad umalis sakay ang truck. Kumarurot siya sa traffic ng syudad, papasok sa Summerlin Parkway. Pinush niya hanggang 90 miles per hour at diretso siyang bumangga sa barrier. Hindi man lang nagtreno, walang skid marks. Kaya pinaniniwala ang sinadya niya ito. Nakaligtas siya dahil naka-seatbelt. Habang nakahiga sa ospital, kinasuhan si George Tiafe sa pagpatay sa sariling asawa. Sa presinto, kinasuhan din si Noel Stevens. Umamin siya ng guilty noong 2013 at pumayag na magsaksi bilang bahagi ng deal kung saan hindi na niya haharapin ang death penalty. Pero para mapatunayan ng prosecution na si George ang utak ng lahat, kailangan ni Noel maging matibay na saksi. May stutter siya dahil sa stress at inamin ni Big Will na minsan hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Noel. Pero nagsalita pa rin si Noel sa korte. Inamin niya na siya ang pumasok sa bahay ni Shona at nag-iwan ng boxer shorts. At ito raw ay dry run lang para sa totoong pagpatay. Sino ang nagsabi sa iyo na gawing parang robbery? Ano ang mangyayari kapag lumabas ka at hawak ang martilyo? Bakit mo to ginagawa? Ito ang manghuling patunay laban kay George Tiafe. Kay inamin ni Noel na nakakaranas siya ng hallucinations at may magulong nakaraan, malinaw na ang plano ay masyadong maayos para isipin na siya lang ang nag-isip. Sinabi rin niya sa korte na ang pagbukas ng garahe ay senyales na kanilang ginawa para malaman ni George na nagawa na ni Noel ang trabaho noong umaga. Mas nakakatakot na si George ay dinala pa ang 8 taong gulang nilang anak doon. Hindi umupo si George sa witness stand at ang tanging sumaksi sa kanya ay ang kapatid niya na nagpapatunay ng mabuting ugali at mahinahong katauhan niya. Pero hindi ito sapat. 3 ng Setyembre 2015, napatunayang guilty si George sa lahat ng kaso, kabilang ang first-degree murder. Hinatulan siya ng life imprisonment noong Disyembre 2015. Pero noong 2017, sinubukan niyang mag-appeal. Isinulat niya mismo ang 100 pahinang petisyon dahil iniwan siya ng abogado marahil sa alegasyon ng appeal na hindi siya nabigyan ng maayos na representasyon. Sinabi rin niya na naapektuhan siya ng gamot para sa injury na nakuha sa trabaho bilang bumbero at sinabihan siya ng Diyos na kailangan niyang patayin si Shona para protektahan ang anak nila. Tinanggihan ng appeal. Ayon sa korte, pinlano ni George ang pagpatay habang nagtatrabaho, inaalagaan ng anak at nagpapakita ng maayos na relasyon kay Shona
para maiwasan anumang hinala sa kanyang kamatayan. Dahil sa pasensya, panlilinlang at tiyaga sa plano, hindi napatunayan ng apelant na may makatwirang posibilidad na hindi siya mahuhuli o makakatanggap ng mas magaan na parusa. Bilang motibo, naniniwala ang pulis at prosecution na pera ang sentro ng lahat. Nakakita ng ebidensya ang investigador na tinatangkang itago ni George ang pera sa pamamagitan ng ina at nagsimula ang tensyon sa kanilang marriage mula sa Great Recession at sobrang paggastos ni Shona. Ito ayon sa kanila ang dahilan kung bakit pinagawa kay Noel Stevens ang malupit na pagpatay sa asawa. Noong 2023, nagtapos sa high school ang anak ni na George at Shona. Simula pa noong trahedya noong 2012, nakatira siya sa kanyang lola. Anong masasabi mo sa trahedyang kwentong ito? I-share mo ang iyong opinion sa comments sa baba. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento may katotohanang dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras nyo ito pinanood. Gusto rin naming malaman ang inyong kwento.